nagsabi, di ba, na gusto nila si Amy Marcos ang maging vice president. Oh my God. E di para kumuha lang tayo ng bato na pupukpukin na uli natin yung ulo natin, no? At bubudulin tayo, di ba? Kahit ano pang mga drama ni Amy, na ibinuking niya ang kanyang kapatid. Late na yun eh. Actually, late na. Never ever ka titiwala kay Amy Marcos kahit sabihin mong magkaibigan sila ni Inday. We don't know kung ano yung, gaano talaga yung closeness nila kasi wala naman tayo dito. Pero para sa akin, di ba? No to Amy. Kumpakapalan nga ho talaga ng pagmumukha mga kapdit. Unang-una na rin o isa na rin ho itong si, alam nyo na, itong babaeng ito, si Cristina Conti. Kung hindi nyo ho yun kilala, mga kapdit, yan yung number 1 basher ng mga Duterte. Kasi dito mga kapdit, basahin ho natin para ho mas malinawan ho tayo ha. Maaaring mabanggit ang pangalan ni BP Sara Duterte sa ICC. Mantakin po ninyo pati nga ito si BP Sara dahil nakita na ho nila yung presidential election. Naglabas ho siyang video, natatakbo siya, lilinisin niya yung gobyerno. Tingnan nyo, pati ho siya gusto ho siyang idamay dyan sa International Criminal Court. Ayan, ayon kay ICC Assistant Counsel Cristina Conti, posible mabanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig tungkol sa kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa umano'y partisipasyon nito sa mga extrajudicial killings o DDS killings. Ang pahayag ay lumabas matapos inanunsyo ng Vice Presidente ang kanyang planong tumakbo bilang Pangulo sa 2028 election. Na mantakin po ninyo, naglabas ng unang video ito si Sara Duterte mga kapatid. Agad naman ho siya rumibat si Conti Liling na ayan mga kapatid, gusto rin hong idawit si BP Sara o alam niyo na, gusto rin ho siyang pangalanan dyan sa alam niya yung pagsampa ng kaso kay FPRRD. Hindi lang itong si Christine ng Conti-Liling ang ating pag-uusapan kasi dito sa mga expose pasabog ni Miss Maharlika mga ka-update. Sino nga ho ba talaga ang karapat-dapat na maging vice presidente? Kasi dito binanggit ho yung pangalan ni Sen Amy mga ka-update. Sabi niya, wag na no to Marcoses again kasi alam niyo na mga ka-update yung mga history ng Marcos yung pag-expose ni Senator Amy, yung paggamit ng Coca-Cola ni Marcos Jr. late na daw ho yan. Kaya mga ka-update, kung sa inyo ho, sino ba talaga ang karapat-dapat na maging vice presidente ni Sara Duterte sa 2028 presidential election? Kasi mga ka-update, nakikita naman ho natin parang mas compatible ho dito si Senator Marcoleta. Kasi yan mga kapatid, wala din hong pinoprotektahan yan. Diretso yung pag-iimbestiga, diretso ho yung utak na magserbisyo sa mga Pilipino. Kaya mga kapatid, wala na ho tayong paligid-ligid pa. Kung bago na ho isa channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yun. Kaya mga kapatid, react na ho tayo, sabay-sabay tayo magkomento, mag-react dito sa mga expose, pasabog nitong si Miss Maharlika. Kaya mga kapatid, react na ho tayo. Salamat naman at ngayon binigyan na tayo ng pag-asa ni Sara Duterte na matatapos din itong napakadilim na yugto ng ating kasaysayan ng Marcos Jr. Correct. At dahil sinabi na niya, malinaw na malinaw, siya'y tatakbo para presidente. Okay? Yes. Well, unang-una, ano yung naging reaction mo nang nalaman natin na nag-announce na si BP Sara na tatakbo siya? Siyempre masaya dahil yun naman ang gusto natin, di ba? Before pinag-uusapan natin kung tatakbo ba siya at we're wishing na sana tumakbo siya. Pero yung narinig ko, yung first part ng 9-minute speech niya, yun talagang humingi siya spokes ng tawad, no, sa taong bayan na papatawad dahil sa akin, may naging presidenteng, yun nga, katulad niya Bangag. So parang talagang nagkaroon si Inday Sara ng... Ayan mga kapatid, tulad ho kasi ng sinabi ni Manong Chavit na pag nagtapat si BP Sara at saka si Marcos Jr. nung kapanahunan ng 2022 mga presidential election mga kapatid, inamin naman ho ni Manong Chavit na hindi ho mananalo si Marcos Jr. Kaya yung ginawa ho ni Manong Chavit, isa pa yan, si Manong Chavit nagsisisi na kinampanya rin ho itong si Marcos Jr. dahil tignan nyo ho yung nangyari sa ating bansa. Matindi ho nakawan, matindi ho kagaguhan, kabalbalan ho yung ginagawa sa ating mga kababayan. Kaya wala ho tayong napupuntahan ngayon. Yung mga mastermind sa flood control, ghost projects, meron ho ba natukoy? Meron ho mga pinangalanan. Noong Blue Ribbon Chair pa, si Senator Marcoleta, pinangalanan si Martin Luther King, na marami na ho nabanggit sila Amena, sila Bernardo, sila Bersamin, si Marcos Jr. na pangalanan din ho yan ni Kong Saldico, pero nasaan na ho tayo? Ikinulong lang ho yung mga small time. Yan, katulad ni Bong Revilla, sila Sen Jinggoy pinag-iinitan, sila Sen Chis, yung mga nasa minority para ho matuloy yung impeachment ni BP Sara. Yan ho yung malaking pagsisisi ni BP Sara na sinangga niya, alam niya na. Kumbaga, pinagsisihan niya ho na yun nangyaring hindi ho sila nagtapat ni Marcos Jr. Pinagsisihan niya ho yan.
'Di ba? Siguro talagang nakukonsensya siya at kung pwede niya lang maibalik yung panahon na yun na hindi siya tumandil, hindi sana napahamak yung taong bayan sa baha, sa crime at kung ano-ano pa. Nagpakumbaba siya. Yes. Talaga nagkamali siya. No? Mhm. At yun na nga nung nangyari. No? Talagang yan talaga ang naging desisyon na ngayon. At yun, ako naman talaga, bagong pag-asa na magkakaroon tayo ng bagong yugto, bagong panimula. At sa tingin ko ay talaga namang may aasahan tayong pag-unlad at pagbabago sa ating lipunan. Pero syempre, maraming mga tanong sa ating mga kababayan. Unang-una, no? Naku, napakalaking pagsubok itong pagtakbo ni Bibi Sara dahil alam natin na hindi papayag ang mga Marcos na Correct. matigil ang kanilang Marcos Part 2. Ang gusto talaga nila is Marcos Forever. At ang unang-unang talagang pagsubok dyan ay mga makina na hawak ni Lisa Araneta Marcos. No? Ano naman ang sinasabi ni Glenn Chong, no? Na nahuling eleksyon ay nagkaroon na rin ng kasunduan sa parte ng Smartmatic daw at ni Lisa Araneta. At ngayon, itong Miro si Lisa Araneta Marcos mismo ang kumuha. No? So, syempre, kinakailangan babantayan natin ang boto natin like we've never done before kasi ibang klase talaga itong electronic cheating na ito. Yes, kasi talagang dapat ngayon pa lang yung mga magiging kaalyado ni Inday Sara, gumawa na sila ng paraan kung paano ma-prevent itong future cheating na naman sa 2028. At sa tingin ko dapat mag-ingat sila dahil talaga magurumintado ang taong bayan kapag sila nandaya pa muli. No? Dahil talagang atat na ang taong bayan na magkaroon ng pagbabago. No? Kung sila napagbigyan at hindi sila nasipa na mas maaga at 2028, ibig sabihin lang yon yung mga tao naging napakapasensyoso at talagang inantay ang pagtapos ng termino. Pagamat ako, maski nag-anunsyo na si Sara Duterte, iniisip ko sana mapaaga pa rin ang pag-alis ng Marcos. Nang sa ganon, matanggal yung mga balakid, lalong-lalo na yung pandaraya na gagawin nila na electronic Garci at saka yung paggamit ng kaban ng bayan na naman. At hindi lang yun, spokes. Dapat si Inday Sara talagang mag-ingat siya. Oo. Di ba? Dahil talaga ang talagang sinasabi ni Marcos Jr. hindi po pwedeng sumunod sa kanya ang Inday Sara Duterte. Yes. At now more than ever, talagang dapat bantayan ang seguridad ni Inday Sara dahil ngayon nagkaroon na ng ganyang deklarasyon, talagang mas matindi na pagbanta sa kanyang buhay. Kasi wala naman talaga silang wala silang strong candidate for 2028. Kaya kung mapapansin mo, nakipag-alyansa sila sa kadati nilang mortal na kaaway, like mga Dilawan, di ba? Yes, oo. Mga Pinklawan. Oo nga, na nakakasuka. Kain suka. Kain suka. Kasi ito yung mga taong pumatay kay Ninoy Aquino. Hindi ko maintindihan kung paano ngayon yung apo mismo ni Cory Aquino, mukhang nakikipag-alyansa pa doon sa pumatay sa kanyang lolo. Nakalimutan nila. At nakalimutan nila yung mga Duterte, sila yung tumulong sa mga Dilawan ng mga panahon na yon sa Davao City, no? Yeah. Yung nanay ni Tatay Digo at si Tatay Digo mismo, no? Yeah, kaya nga kain suka sila, folks. So maraming challenge pa darating kay Inday Sara, lalo na doon sa last part na sinabi niya na ako doon naantig ako na parang ang konteksto hindi siya ipinanganak para lang sa magkaroon ng simple like happiness bilang isang tao, kundi meron siyang mission para sa Pilipino, para sa taong bayan. At nagpapasalamat naman talaga tayo na talagang tinanggap niya yung paghamon. No? Kasi maraming nag-iisip, ano ba talaga? Kasi minsan sinasabi niya na babalik na siya pagka-vice pag-i mayor, na parang kampikan na sa politiko. Pero ngayon talaga, na nagkaroon na ng kumpirmasyon na paninindigan tayo ng ating Inday Sara Duterte gaya ng pinanindigan tayo ng kanyang ama na si Tatay Digo. Yeah. Kasi hopeless na ang Pilipino Nung panahon ni Pangulong Duterte, hopeless din ang Pilipino. Kaya nakakita tayo ng PRRD. Kaya di ba grabe yung talagang pagmahal ng taong bayan kay Pangulong Duterte. The fact na siya hindi masyadong kilala sa Maynila, di ba, sa Luzon. Sa Mindanao lang talaga siya kilala. So anyway, dahil yung tao uhaw sa pagbabago, kaya nahalal na Pangulong Duterte. And now, pinagbigyan natin ang mga mambubudol, na akala natin babangon muli ang Pilipinas. So, ang mga tao bumalik dun sa dun sa emotion and feelings during 2015 before election na talagang kailangan natin ng isang leader na makapag-ahon sa atin sa kahirapan at maibalik sa maayos sa sitwasyon ng Pilipinas na mayroong dignidad. Ayan, totoo yan mga kabdit, lalo na ho ngayon yung mga nakikita ng ating kababayan na kung ikukumpara ho nila yung administrasyon ni PRRD
dito sa admin ni Marcos Jr., malayong malayo ho kasi nga dito sa panahon ng ating Pangulong Duterte, mga ka-update, sagana ho tayo. Isipin nyo kahit uuwi ho tayo ng gabi, madaling araw, hindi ho natin iniisip yung safety natin or kung ano man na mangyari na baka may gumanyan sa atin, sumaksak. Di sa panahon ngayon ni Marcos Jr., kahit tanghaling tapat, mga ka-update, talagang mag-iisip ka pag may papasukan kang iskinita. Matatakot ka dahil kahit sa ang kanto, kahit sa ang barangay ngayon, marami hong nagbebenta ng white powder. Laganap po, hindi ho katulad ng panahon ng ating former President Duterte na marami hong natakot. Kaya tingnan nyo ho yung ginawa sa kanya sa kawalangian ng Marcos na to. Itinapon ho siya sa ICC. Diba? Alam mo, pero itong anunsyo, ito talaga yung panimula. Maraming tanong. Anong partido? Anong gagamitin? Yun. Talk about it 'cause I know that I'm free. And if you know it too, then Wala siyang pakialam sa makinarya. Mhm. Dumiretso baby, say it with me. Don't leave me when I'm working. No wala siyang kahit anong mayor question. or governor, no? And Yeah. nanalo, no? So kung si Tatay Digong noon, na isang alkade lamang ng Davao, ay nagawa yun, siguro naman ang Vice President na pinakamataas ngayon sa rating. Yes. Miski wala ng partido, miski wala isang congressman na susuporta o walang gobernador na mayor na susuporta, kakayanin yan. Bagaman I doubt it kasi alam ko marami na ngayon naninimbang. No? Diba? Yes. Meron tayong impante na nagsabi sa Kongreso na maraming ayaw ng pumirma, kaya lang wala rin daw kumakausap sila. Wala ni Sara Duterte kumakausap sila dahil sa panahon nito, gagamitin ni Sara Duterte itong mga pangyayari para makita kung sino talaga pwede yung Katiwalaan. Correct. Kaya nga. Kaya dito natin makikita kung sino talaga yung sumusuporta para kay Inday Sara at para sa totoong pagbabago o yung lalaro lang. Para yung playing safe lang sila para protektahan yung kanilang mga sarili. So dito tayo magkakaalaman. Kasi makikita natin to spokes kung sinong sisipsip, kung sinong totoong for Inday Sara and for sa taong bayan. So, sa tingin ko, talagang malupit ang bakbakan ngayon. Ngayong araw na to hanggang sa 2028. In fact, ito anunsyong ito, tingin ko, naka-timing sa impeachment. Yes. Para magkaalaman na kung Sinong sinong pipirma. pipirma. Yeah. Markado na mga pipirma. So ngayon, tignan natin ngayon kung makakakuha pa sila ng one word, no? Yeah. Siyempre, wala namang survey na nagsasabing hindi mananalo si Inday Sara kung election ngayon. Tignan natin kung mga politiko na malakas dapat ang radar sa sentimiento ng taong bayan ay pipirma pa dyan sa impeachment na yan. At yung mga pipirma, good luck sa inyong lahat. No? Dahil Yeah. naman talagang unless talagang magagarantihan ang pandaraya sa 2028, mukhang ang susunod na presidente si VP Sara na talaga. Yeah, nakikita naman natin. Kasi wala naman silang, yun nga, strong candidate. Si John Vic sinubukan magpa-pogi points. Wala. Si Same Cheese Escudero, tignan mo, mukhang sila mismo sumira. So, wala silang matibay na kandidato. Kaya ngayon, kaya sabi ko sa posto kanina, nararating na sila. At sabi naman na nagko-comment sa atin, shake, rattle, and roll. Shake, rattle, and roll. Sabi na naman. So, sa partido, sa tingin ko, hindi masyado bibigyan ng importansya ni Inday Sara yan. Miski siya independiente, pero tingin kong gagawin niya, magpapa-adapt siya sa mga partidong gusto mag-adapt sa kanya. At sa tingin ko naman ngayon, dahil ang mga bilyar ay ginigipit din, although hindi natin alam kung paano buboto yung magkapatid sa impeachment, no? Tingin ko, isa sa mag-a-adapt dyan ay ang nasyonalista. Ang PDP sigurado na. Hindi ko lang alam kung talagang papayag si VP Sara na PDP lang magdadala sa kanya, no? Dahil alam naman natin, kaunti lang din yan. Now, iwan muna kita dahil meron lang akong appointment interview. So, tuloy ka lang dyan, ha? Okay. So, alright. So, ayan, may interview si Spokes. At, So, yeah, tayo. may interview siya, kaya ako na lang muna. So, mga kababayan, excited ako na, na magkaroon tayo ng presidenteng Sara Duterte dahil nakita naman natin, pinagbigyan naman yung bangag, pinagbigyan naman ng Marcos bangag, pero tignan mo ano nangyari, di ba? Imbis na ibangon muli, yan ang tagline ni bangag nun para sa ibangon muli ang Pilipinas, pero hindi niya binangon ang Pilipinas, kundi ang mga sarili nila, ang mga nakaw na yaman nila ay lalong, pinagyaman at ibinangon nga muli. So, ang sa akin dyan mga kapalangga, ngayon pa lang, talagang nararatel na ang mga bangag. Kasi wala talaga silang strong candidate. Pero nakakatuwa, no? Dahil si Inday Sara, hanggang sa huli, itong speech niya,
talagang nandoon yung paghingi niya ng kapatawaran. Okay? Talagang siguro sa bawat araw na ang iniisip niya, bakit nga ba ako? Okay, bakit nga ako nakipag-partner dito sa mga bangag na ito at mga hayop na ito at itong naging kapalaran ngayon ng taong bayan. So nagkaroon siya ng guilt, no? Na kung hindi dahil sa kanya, which is aminado naman, pati tayo ng mga sumusuporta, like ako nabudol din, kung hindi dahil sa kanya, walang presidenteng bangag ngayon. Pero I think, sabi nga natin, lahat naman ng bagay ay mayroong reason kung bakit nangyayari. So nakita natin na talagang ang Marcos family ay burahin na sa lipunang ito. May mga nagsasabi, di ba, na gusto nila si Amy Marcos ang maging vice president. Oh my God. E di para kumuha lang tayo ng bato na pupukpukin uli natin yung ulo natin, no? At bubudulin tayo. Di ba? Kahit ano pang mga drama ni Amy, na ibinuking niya ang kanyang kapatid. Late na yun eh. Actually, late na. Never ever ka titiwala kay Amy Marcos kahit sabihin mo magkaibigan sila ni Inday. We don't know kung ano yung, gaano talaga yung closeness nila kasi wala naman tayo dito. Pero para sa akin, di ba? No to Amy. Bakit ka mo? Kung talagang gusto ni Amy na mabago o bumangon ang Pilipinas, noon pa lang, alam niyang nag-a-addict ang kanyang kapatid, hindi niya nahinantay pa na may nag-expose na isang maharlika o nag-expose ng mga pagbabangag ng kanyang, well, si Pangulo Duterte, di ba, nagsalta din yan noon. Alam naman natin na talagang alam na alam ni Amy Marcos na addictos yung kapatid niya. So, paano ko pagtitiwalaan yan? Paano natin pagkakatiwalaan yan? Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan dyan. Sabi ni Palangga, Duterte Marcoleta. Ay, oo naman, di ba? Duterte Marcoleta. Para sa akin, never again. Kasi let's say for example, okay, pag-usapan natin, si Amy ang maging vice president ni Inday. Hindi ba kayo mag-iisip? Blood is thicker than water. At pag dumating na ang panahon na Duterte na ang presidency at singilin ang lahat ng mga kasalanan ni Bangag, ang pagnanakaw sa kabanang bayan, ang pagpakidnap kay PRRD. O, di ba? Alam naman natin ang role ng vice president. Kung ano man ang gawin, another impeachment, chuchu, ganun lang naman yung paikot-ikot na parang tayong gagong naglolokohan. Basta ako never again sa mga Marcos. Never again. Ang daming lumalabas, pwede daw Duterte Go, Duterte Bongo, Duterte Marcoleta, Duterte Padilla, Duterte Rodriguez, kahit sino well, hindi naman kahit sino. Kayo ho ba mga kabdit, sa tingin nyo, alam niya kung sino yung tingin nyo kung babagay na vice presidente kay BP Sara sa 2028 presidential election, kung para sa akin mga kabdita, pinaka-compatible ho dyan kasi lawyer matalino, attorney naman din ho itong si Sen Marcoleta. Tingin ko mga kabdit, mas compatible naman ho siya kaysa kay Bam Aquino at kay Senator Amy. Sa aking opinion lang ho yan mga kabdit, hindi ko ho alam sa inyo kung sinong gusto nyo o napupusuan nyo. Kaya i-komento nyo ho yan sa comment section kung sino ho talaga ang gusto nyong maging vice presidente ni BP Inday pag nakaupo na siya bilang presidente. Diba? Kasi para sa akin mga kabdita, si Sen Marcoleta, literal na wala hong kinikilingan, walang pinoprotektahan yan. Kaya tingin ko, mas compatible ho yun mga kabdita. Sa ngayon, dun sa mga nabanggit nyo, okay lang ako dun sa mga pangalan na yon. But no way, never again sa mga Marcos. Kasi napaka-stupido naman ng Pilipino kung iboboto mo uli ang isang Marcos at ilalagay mo sa vice presidency, then later on, mga kababayan, pwedeng nakakatakot talaga yun. Kasi kung ano mangyari kay Inday Sara, di Marcos na naman ang presidente natin, ay punyeta, di wala na mangyayari sa Pilipinas. Kaya double time nga yung kanilang, yung impeachment na yan, laban kay Inday Sara, di ba? Sa kabila ng mga in-expose ni Zaldico, laban kay Bangag na mastermind sa lahat ng pagnanakaw, yung text messages nung Adrian Bersamin, yung sinasabi nung Erice, na nakita nila yung messages na pinorward din kay Leandro. Dapat masalta na to si Bersamin yung Adrian Bersamin. Sabi ko, isa yan sa unang-una ko in-expose. Kasi yung mga Bersamin na yan, paano magsasalta? Kasabwat sila, no? But I don't know kung anong mangyayari dyan. Kasi pag nagsalta yan o bago sila magsalta, gagawin nila ng mga bangag yung ginawa kay Zaldico. Gagawin nilang fall guy, di ba? Ibibintang lahat kay Zaldico. Then later on, pag nagsalta siguro yung Bersamin na yan, Adrian, at saka yung executive secretary, baka it's either kakasuhan din sila at gugurgurin, Ganun lang naman ang laro ng mga Marcos. Kaya ako never again talaga ako sa mga Marcos. So, dyan sa impeachment na yan,
ni Inday Sara, alam naman natin na talagang gusto lang talaga nilang gibain si Inday Sara. Pero hindi ibig sabihin nun na kapag na-impeach nila si Inday Sara, well, definitely, I'm very positive na hindi mangyayari na ma-impeach sila. Ang reason lang naman yan para masira si Inday Sara at para syempre pag nasira siya, na-impeach siya, bababa ang credibility niya. Pero not necessarily na hindi na siya pwedeng tumakbo, di ba? Hindi na siya ma-disqualified na siya sa public office pag na-impeach nila. But we're looking forward na hindi magwawagi ang mga demonyo. Nararatal na sila dahil nasalita na ang Inday Sara. Kasi di ba nung si Inday, ang sabi niya, kasi talagang gusto niya, doon lang siya sa Davao. Nakita niya kasi ngayon na talamak na talaga yung sitwasyon ng taong bayan. Sabi niya, pwede rin spokesari Roque. Pwede rin naman. Nanginginig na ngayon si Trillanes, sabi ni Jasmine. So, dito natin makikita. Kaya, kung ako dito sa mga kasabwat ni Bangag, kung ako sa inyo, like yung Bersamin, ikaw, Pangandaman, dahil pinangalanan ka naman ni Zaltico, nakasabwat ka ni Bangag, magsalita na kayo or else may kalalagyan kayo sa lahat ng mga kadyutahan, sa lahat ng pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan. Lahat yan sa DBM. Ang mga kasabwat dyan, lahat dyan, yung mga nagko-cover up sa'yo, Pangandaman, sa inyo, Bersamin, may kalalagyan kayong lahat. It's either may kalalagyan kayo dahil pipirma na ang bulate, dahil kakarmahin na kayo lahat sa pagnanakaw ninyo, or pananagutan ninyo ang mga kasalanan ginawa ninyo sa kaban ng bayan at sa Pilipino patuloy na naghihirap. Kaya nga sabi ni Inday Sara, hindi siya ipinanganak para lang to have, her own happiness, pero para sa Pilipino, may purpose yung buhay niya. Alam mo, nung nakikita ko si Inday Sara doon sa palakad-lakad siya, sabi ko, parang ang simple-simple lang talaga niya. Pero kasi sabi ko, Vice President siya Dapat talaga si Inday talagang nag-iingat. Kasi bata pa siya, syempre bata, yung taon lang ba siya? 47 years old. Sabi ko, that age, very, prime, na you have to have happiness in life, family, ganyan-ganyan. Sabi ko, kawawa naman to si Inday Sara, At that age, talagang mas maliliit pa yung mga anak niya. Kailangan niyang harapin, di ba? Harapin ang mga obligasyon bilang Vice President at obligasyon niya bilang anak sa nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte, and also bilang magulang, di ba? Bilang nanay. At ngayon, yung mga tao talagang sobra yung panawagan na dapat maging presidente siya. Sobrang hindi easy Hindi easy ang pinagdadaanan ni Inday Sara, pero grateful pa rin tayo dahil nga matapang niyang in-announce ngayong araw na ito na siya nga ay tatakbo bilang presidente. Kaya dun sa mga taong nagmamahal kay Inday Sara, talagang protektahan niyo si Vice President. Kasi ang mga Marcos, manggugurgur talaga yan. Gagamit sila ng mga tao para manggurgur. Ako nga, na wala namang hawak na public, office, wala naman akong pwesto. Gusto akong gurgurin dahil lang sa pag-expose natin, di ba? Yung mga expose ko sa inyo. How much more si Inday Sara na one day magiging presidente siya. So lahat ng pag-iingat dapat nandoon na. Ngayon, lalo ngayong araw na to na siya, nag-announce na siya. I'm worried kasi nga, alam naman ni Inday, di ba? Na gusto talaga siyang gurgurin. Okay? Dahil siya yung pinakamalakas Sino ba malakas ngayon? When I say malakas, yung mayroong dignidad, yung mayroong track record, yung mayroong makikita mo talagang pagmamahal sa taong bayan. Halos lahat sa Kongreso at sa Senado ay mga magnanakaw. Halos lahat sila. Iilan na lang yung matitino dyan. Kaya Inday Sara, anong binabato nila? Confidential funds. Bakit? Si Inday Sara lang ba may confidential funds? Pero ang confidential funds ni Bangag, ang confidential funds sa mga gabinete ng Pangulong Bangag nila, ng Bangag, ayaw nila pag-usapan. Pero si Sara lang talaga. Ito na nga Bakit si Sara lang ang pinag-iinitan nila? Kasi alam nyo na. Strong candidate for 2028. Ang kanilang goal, sirain si Sara, confidential fund. Yun. Wala nang iba. Kaya sa lahat ng mga palangga na nagmamahal kay Inday, nako, please ingatan natin siya. At wag na si Amy Marcos. Maawa kayo. Nako, sana hindi na mabudol muli si Inday Sara. Siguro naman din siya, nagbanggit naman na siya na no more Marcos, di ba? Never again, binanggit niya yan. Siguro pwede niyang i-maintain yung friendship niya with Amy Marcos, whatever friendship, relationship nila as friends nga.
Pero hindi na dapat pagkakatiwalaan yan na humawak ng ganyang klaseng pwesto na pwedeng ikapahamak niya. May mga history, di ba, na nagpagurgur si Amy Marcos ng estudyante. In the past, yun ang pinapaniwalaan ng mga dilawan. Oh, di ba? Yung mga Aquino supporters. Yun ang pinaniwalaan nila na mamamatay, manggugurgur ang mga Marcos. Pero ngayon, tandem sila. Di ba? So kung kayang gawin ng mga Marcos in the past, sa mental o sa mind ng mga dilawan na ang nagpagurgur, kung papaniwalaan mo ang mga dilawan, di ba, na talagang ang mga Marcos ang nagpagurgur, then pwede din ipagurgur ni Amy Marcos later on si Inday Sara sa ngalan ng kapangyarihan at salapi. So, never again talaga. Kawawa na yung Pilipinas. Tignan mo, ang ginagawa ni Bangag, lahat ng mga taong witness sa kanyang pagnanakaw, yung mga inutusan nila, ginamit nila, kapag nagsalita ay kakasuhan, sino mag-aakala na isang Zaldico na nilagay sa Committee on Appropriation ay gusto nilang gurgurin? Sinong mag-aakala na kanilang ididiin? Bakit nila ididiin? Nagsalita si Zaldico na ang mastermind. Romualdez, si Lisa Tanas, Sandra, yung pamilyang yan. And now, I hope ikaw, Adrian Bersamin, magsalita ka na. Ilabas mo na lahat ng convo mo, baka may video pa dyan, para baka sakaling mabawas-bawasan ang kasalanan mo sa taong bayan at hindi ka sasantuhin ng batas. Ako na sa nakikita ko kay Sara, tahimik lang yan, pero minamarkahan niya yan. Ikaw, siguro, parang ako siguro, ikaw, tangina, pag dating ng panahon, magbabayad ka sa batas. Ikaw. Kaya ikaw, Bersamin, Adrian Bersamin, ikaw, Lucas Bersamin, magsalita ka na. Sabihin nyo na ang katotohanan na ang pinuno ng sindikato Tama. sa Pilipinas ay si Lisa Tanas, si Marcos Bangag, si Romualdez, ang pamilyang Kawatan, ang pamilyang Adictus, mga yan. Kaya yung mga sumisip-sip ngayon, yung mga nakikinabang ngayon, lahat kayo may kalalagyan. Wala kayong matinong kandidato na lahat kayo Judas. Tama ho yan. Kung ako sa kanila mga kapatid, ilaglag na ho nila habang hindi pa ho nakaluklok si BP Sara. Dahil oras na lumuklok na itong si BP Sara mga kapatid bilang presidente ng Pangulo ng Pilipinas, alam nyo na ho ang mangyayari sa mga magnanakaw, mga malalaki sindikat dyan sa gobyerno, lilinisin ho niya lahat yan. Kaya mga kapatid, kung meron kayo naging comment or reaction sa ating tinalakay pinag-usapan, sa comment section na lang ho natin ituloy. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.